Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Araw ho ng kalayaan ngayon, kasabay ng paggunita natin sa malagang araw na yan ay ang isinagawang flag racing sa Luneta Park at sa Kawit, Cavite. Kung paano nakaisa ang kagawaran ng turismo sa pagdiriwang ng ating Independence Day, panoorin po sa report na ito. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfateo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. Today marks the 119th anniversary of the Philippine independence. Bukod sa pagbibigay pugay sa watawat na Pilipinas, ginugunita rin ang kagitingan ng ating mga bayaning nagbuwis ng buhay, matikman natin ang matamis na kalayaan. Pinangunahan ni Vice Presidente Leni Robredo at Department of Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang Independence Day celebration sa Rizal Park. Na dinaluhan ng ilang mga government officials at maging mga local participants. Kasabay nito, ang pagwagayway sa watawat ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng bansa tulad sa Kawit, Cavite, na pinangasiwaan naman ni Senador Panfilo Ping Lacson at sinaksihan ng Department of Tourism. Nag-alay din ng bulaklak sa dambana ni General Emilio Aguinaldo na unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito sa Aguinaldo Shrine, unang idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol noong 1898. At para gunitain ang historic milestone na ito, itinataas at binibigyang pugay taon-taon ng watawat ng Pilipinas na simbolo ng ating kasarinlan. Kasunod nito ang pagtugtog ng lupang hinirang na ating pambansang awit. Ang taon-taon nating paggunita sa Araw ng Kalayaan ay nagpapa-remind sa atin ng mga sakripisyo na isinagawa ng mga bayaning Pilipino sa ating kasaysayan para patuloy nating makamtan ang kalayaan at ang kapayapaan sa bansa. Bukod sa paggunita sa kalayaan ng bansa, ipinagdiriwang din sa araw na ito ang anibersaryo ng ating national flag. Personal na iginuhit ni Aguinaldo ang disenyo ng ating watawat sa Hong Kong kung saan siya na-exile at kalaunay dinala kay Marcela Agoncillo o Roselang Bubog na isang revolusyonaryo. Umabot ng halos 5 araw bago natapos ang bandila na gawa pa sa pinakamagandang seda. Sa bisa ng Executive Order No. 179 na pinirmahan ni Presidente Fidel Ramos noong 1994, taon-taong inobserbahan ng Flag Day sa bansa mula May 28 hanggang June 12. Isa rin sa highlights sa araw na ito ang pagdiriwang ng anibersaryo ng ating pambansang awit o mas kilala bilang Lupang Hinirang na binuo ng kompositor na si Julian Felipe. Una itong tinawag na Marcha Nacional Filipina at nilapatan ng tula na isinulat ni Jose Palma noong 1899. Ilang dekada man ang lumipas hanggang ngayon ay atin pa ring tinatamasa ang kalayaang humubog sa ating pagkatao. Isang malaking bahagi ng kasaysayan na kailanmay hindi mabubura sa puso't isip nating mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfateo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa.